Magandang araw po sa inyong lahat. 2 weeks ago nang inilabas ko ang video tungkol sa ilan sa mga deadly school trips sa Pilipinas. Kabilang na ang Aurora drowning incident noong June 8 kung saan binawian ng buhay ang dalawang Ateneo basketball players na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Marami nang naging developments ever since at sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 major updates tungkol sa kasong ito. Noong umaga ng June 24, 2026, nagsagawa ng huling misa para kay Rene Clert Bobet Baterbonia sa Talacogon Municipal Gymnasium sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. Dinaluhan ito ng kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga tagahanga, at kasama silang naghatid sa kanyang huling hantungan sa New Talacogon Municipal Memorial Park. Si Bobet ang pinakaunang ihihimlay sa bagong memorial park na ito. Gaya ng inaasahan, bumuhos ang emosyon ng mga naroon ng oras na para magpaalam kay Bobet, lalong-lalo na ang kanyang inang si Rovelyn. Habang pumapalahaw, nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa ng anak para sa kanilang pamilya. Inilagay niya sa loob ng kabaong ni Bobet ang isang Blue Eagle jersey kung saan nakapirma ang mga teammates ng anak na kasama niya sa training sa Aurora. Ang bilin ni Rovelyn sa anak ay huwag niyang patulugin ang coaching staff at mga players hanggat hindi nila sinasabi ang buong katotohanan. Sinayang lang daw ng mga ito ang potensyal ni Bobet at sinabi rin ng ina na hindi man lang humingi ng tawad ang mga ito sa kanilang pamilya porket mahirap lang daw sila. Ilang beses niya ring sinambit ang mga katagang, "Tao lang tayong lahat. Nasasaktan, anak." Muli, ang aking taos-pusong pakikiramay sa mga naiwan ni Mr. MVP. Noong June 22, 2026, matapos iburol ng ilang araw sa isang chapel sa Quezon City, ay inilapad na ang mga labi ni Divine Adili pabalik ng Nigeria. Matapos ang layover sa United Arab Emirates, sa wakas ay nakauwi na si Divine sa kanyang bansa noong June 25 at emosyonal siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Ito ang social media post ng kanyang tiyahin tungkol dito. Divine is home. His body arrived in his hometown Umueri in Anambra State today. But this is not the homecoming we prayed for. We sent him to the Philippines with blessings, with dreams. Today, he returned to us in a casket. We don't understand, but we cannot question God. Kinabukasan, Biyernes, June 26, 2026, inihatid na sa kanyang huling hantungan ang atleta sa kanyang hometown sa Umueri. Ni-livestream ito ng kanyang tiyahin para mapanood ng mga kaibigan at teammates ni Divine dito sa Pilipinas. Makikita ang pamilya Adili na nakasuot ng itim na t-shirt na may mukha ni Divine sa harapan at ang kanyang jersey number na 14 sa likuran. Sa huling pagkakataon ay dinasalan ng kanyang mga labi at ang ilan sa kanyang pamilya ang unang nagtabon ng lupa sa kanya. Nagpatuloy ang pagkanta hanggang tuluyan nang nailibing si Divine. Ito pa ang isang mensahe mula sa kanyang pamilya. Thank you all for your love and concern in this difficult time. Rest well, Chooks. You left as our pride. You returned as our pain. You remain forever our love. Prayers for the Adili family, and we are so very sorry for your loss. Kasunod ng nangyari sa kanilang former teammate at malapit na kaibigan na si Bobet Baterbonia, tuluyan nang nag-decommit sa Ateneo Blue Eaglets ang 4 na star players ng Ateneo de Davao na sina Maki Pellegrino, Matt Cayetano, JM Sanoria at Raisus Bahenting. Sa isang FB post, inanunsyo ni Ateneo de Davao head coach Jess Evangelio ang pag-commit ng 4 sa matinding kakompetensya ng Eaglets na De La Salle Zobel Junior Archers. Hindi man nila direktang sinabi, ipinahayag ni Matt Cayetano ang saloobin at rason sa paglipat sa pamamagitan ng isang maikli ngunit makabuluhang mensahe. Marami ang nagsabi na ang desisyong ito ng 4 na batang atleta ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng brotherhood. Inanunsyo ng PNP-CIDG na tinanggal sa pwesto si Police Colonel Percival Pineda
bilang Aurora Police Chief. Ito ay kasunod ng kanya umanong premature o masyadong maagang pagdedeklara na walang foul play sa nangyaring drowning incident. Matatandaang isang araw pa lang nakalipas matapos ang insidente nang nagbigay ng pahayag si Pineda sa publiko na ayon sa kanilang investigasyon ay quote-unquote, purely an accident lang daw ang nangyari. Matapos ang ilang araw na pagiging mailap sa mga otoridad, unti-unti na ring sumipot ang mga inimbitahan at sinagpi ng personalidad na konektado sa insidente. Ayon sa PNP-CIDG, nasa 620 pages daw ang nakalap nilang testimonya mula sa 60 taong kanilang in-interview. Kabilang sa mga ito ang mga current at former players ng Ateneo basketball team. Mula sa kanilang paglalarawan ng experience nila sa team building sa Aurora ay nakumpirma nga na ito ay bootcamp na training. Napagtibay din ang matagal nang umuugong na balitang may muntik nang malunod noon sa training na ito ni Tab Baldwin. Ayon sa dating Blue Eagle na si G-Boy Babilonia, muntik-muntikan na daw siyang malunod noon sa parehas na dagat dahil kahit sinabi niyang hindi siya marunong lumangoy ay pinalusong pa rin siya ng coach. Si Baldwin pa daw mismo ang sumagip sa kanya gamit ang isang surfboard. Kinumpirma ito ng ngayoy PBA player na si Aaron Black. Ayon sa kanya, si Babilonia at ang isa niya pang teammate na si Ike Chibuese ang muntik nang napahamak noon. At maging si Black daw mismo ay muntikan na ring malunod noong 2016. Nasa punto na raw na susuko na sana siya. Pero niligtas siya ng NOI assistant coach nila na si Yuri Escueta. Ang mga pahayag na ito ay direktang sumasalungat sa claim ni Tab Baldwin dahil ayon sa kanya, and I quote, "There was no incident that even created the idea of drowning." Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, base sa mga nakalap na impormasyon ay siguradong fully aware si Baldwin kung gaano kadelikado ang dagat sa Aurora. Tinuruan niya pa nga daw ang mga players, lalo na yung mga hindi marunong lumangoy, kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng rip current. Sa pagtatapos ng investigasyon ng NBI at PNP-CIDG, kanilang inirekomenda sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng anti-hazing law sa mga organizers at participants sa Aurora Team Building. 11 tao ang kasama sa rekomendasyon at sila ay ang mga sumusunod. Head Coach Tab Baldwin, Assistant Coaches Dean Castaño, Reynaldo Jacinto at Sandro Soriano, Strength and Conditioning Coaches Grant Derns at Vincent Alumba, Physical Therapist John Rueca, 2 student managers at 2 utility/ball boys. Lahat ng mga taong aking nabanggit ay naroon nang mangyari ang insidente. Sa Anti-Hazing Act of 2018, kahit hindi aktibong nag-participate ang isang tao, basta naroon siya at wala siyang ginawa para pigilan ang mapanganib na aktibidad, maaari na rin siyang ituring na principal sa krimen. Maituturing din na hazing ang nangyari dahil lumalabas na ang training daw pala na yon ay basehan ng coaching staff para piliin ang final team na isasabak sa UAAP. Mayroon naman ng 20 players na kasama ron at 17 lamang ang kanilang kukuhain. Pasok ito sa purpose ng hazing ayon sa nasabing batas na, quote-unquote, initiation right or practice made as a prerequisite for admission or a requirement for continuing membership. At ayon din sa batas na ito, hindi lang nalilimitahan ng hazing sa pagpapadel, pambubugbog o yung mga typical na ginagawa sa initiation rites ng isang fraternity na alam natin. Kasama rin dyan ang forced calisthenics, exposure to extreme weather at psychological humiliation. Ang unang dalawa ang maaaring magamit sa nangyari sa Aurora. Ang pagsasampa ng kaso ay rekomendasyon pa lamang at nasa kamay ng DOJ kung itutuloy ito. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na makasuhan ng ilang individual ng homicide or reckless imprudence resulting in homicide. Siyempre, depende yan sa mga lalabas pang ebidensya. Sa kasalukuyan, si Tab Baldwin at ang 3 niyang assistant coaches ay nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin.
Ayon kay SILG Remulla, pinangako naman daw ni Baldwin na hindi siya lalabas ng bansa. Sa kabila nito, inirekomenda pa rin ng kalihim ang formal na paglalabas ng hold departure order laban sa dating Blue Eagles coach. Matapos ang presscon ng PNP at DILG noong June 26, marami ang kumestyon kung bakit pati mga ball boys at student managers ay kasama sa kakasuhan. Wala naman daw kasing kontrol o kapangyarihan ng mga ito sa sitwasyon at pawang mga tauhan o, pasensya na po sa term, mga utusan lamang sila. Nasagot naman ito ni SILG Remulla sa isang interview at bagamat naiintindihan niya ang sitwasyon ng 4 na taong sangkot, nasasaad nga daw kasi sa batas na basta naroon ka at hindi mo pinigilan ay maaari ka ring makasuhan. Pero sinabi niya naman na aaralin ito ng DOJ at baka mabigyan ng konsiderasyon. Ang aking personal na opinion dito ay baka gagawin silang witnesses against sa coaching staff if ever ituloy ang kaso. Pero sa tingin ko lang yon sana ganon na lang ang mangyari. Naglabas naman ng statement ang Ateneo na nangangako ng suporta at tulong sa mga student managers at ball boys na nadamay sa kaso. Isa pang tanong ay kung bakit hindi nakasama sa listahan ang ex-team manager na si Epoch Kimpo. Simple lang ang sagot, hindi siya kasama sa Aurora team building at nasa Guam ata siya nun. Nabanggit din ni Remulla na ayon kay Kimpo, quote-unquote, he strongly advised against conducting this exercise because of what happened before. Pero muli, nang tanongin ni Remulla si Baldwin kung may pumigil daw ba sa kanya na gawin ang water activities, ang sagot ng ex-coach ay wala. Wala raw sa pagkakatanda niya. So marami pa ring tanong or mga detalyeng hindi klaro tungkol sa kasong ito. Una, ayon kay NBI Director Matibag, hindi pa daw nila makumpirma kung totoo ang mga akusasyon na nagpakilalang asawa ni Tab Baldwin na si Effie Calogiru. Hindi pa rin daw kasi nila makontak si Calogiru dahil nasa ibang bansa ito, pero hindi naman daw sila tumitigil. Pangalawa, tinatanong ng mga tao kung wala daw bang criminal liability ang mismong Universidad ng Ateneo sa nangyari kina Rene at Divine. May pahayag si SILG Remulla na sobrang powerful daw ni Tab Baldwin sa basketball team at hindi daw siya pinapakailaman ng eskwelahan. Ang pinapahiwatig ay dahil dyan, wala talagang alam ang Ateneo sa pinaggagawa ni Baldwin sa training. Pero yun na nga diba? Dapat may alam, may pakialam at may supervision sila sa lahat ng activities ng students nila, on and off campus. So let's see kung may maifa-file ba na reklamo laban sa Ateneo de Manila University. Next, wala pang update sa estado ng resort. Ilang araw kasi after ng insidente ay ipinasara pansamantala yung Hermanos Resort dahil may mga violations umano sila. Wala pang report kung tuluyan na ba silang mapapasara or madadamay ba sila sa kasuhan. And last but definitely not the least, ang tanong ng maraming netizens, yung ate po bang nagpahinto ng CPR hindi kakasuhan? Alam niyo na siguro to or napanood niyo na yung mga videos. Wala pang balita kung may maikakaso ba sa team leader na ito ng Dipakulaw MDRRMO. Pero base sa simpleng research ko, pwede ding makasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide kapag napatunayang may negligence o gross incompetence. At syempre, meron ding mga possible civil cases. Sana, at the very least, ay matrain ng maayos at magkaroon ng refresher ang mga nasa rescue at emergency sector ng local governments para magampanan naman nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Simple at hindi madali ang naging buhay ng pamilya Baterbonia at isa yan sa nagtulak kay Bobet na magpursige sa kanyang pagiging student-athlete. Naging relatable at inspirational ang kanyang buhay para sa marami. Kaya nga inulan ng pamilya ng suporta at tulong nang siya ay biglaang pumanaw. Isa sa mga pangarap ni Bobet ang mabigyan ng kanyang pamilya ng mas maayos at ligtas na matitirhan
Dahil ang kanilang munting bahay ay marami ng sira at malapit pa sa ilog kaya madalas itong bahain. Nito lang ay natupad na ang pangarap na yan ng atleta para sa kanyang pamilya. Sa tulong ng local government ng Agusan del Sur, pinagkalooban ng National Housing Authority ang pamilya Baterbonia ng isang condo unit na nagkakahalaga ng 2.26 million pesos. Marami na rin ang nag-pledge na tutulong sa kanila para i-furnish ang bahay. Nito lang ay napanood ko rin na may nagbigay rin ng mga laptop sa mga kapatid ni Bobet para sa kanilang pag-aaral. Hindi kailanman mapapalitan ng material na bagay ang presensya ng isang anak at kapatid. Ngunit ang suporta na natatanggap ng pamilya ay isang paalala na mayroong pag-asa sa likod ng pagdadalamhati. At siguradong kung nasan man ang kanilang pinakamamahal na si Bobet ngayon ay nakangiti rin ito dahil hindi napapabayaan ang kanyang pamilya. Sana pati sa Adili family ay may tumulong din dahil tulad ni Bobet, naglaro din ng basketball si Divine at nakipagsapalaran dito sa Pilipinas para sa kanyang pamilya. At yan po ang mga latest updates sa Aurora drowning incident. Patuloy po nating susubaybayan ang developments sa kasong ito. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement ko po sa aking videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!